Alright, nako po. O ito na mga kakabsat, Diyos ko Lord. Sara, nilecturean daw si PBBM kung ano ang dapat niyang gawin para makatulong sa tao sa harap ng Middle East. Hirap dapat to ng Middle East crisis. Talaga lang. Sige, tingnan natin to. Buenos dias. Important message from the office of the Vice President. Ha? At least si Sara naman present na present sa mga press release. kagaya ng kapatid niya si Pulong, present na present sa press release. Pero sa impeachment hearing, kahit hindi naman siya miyembro, pero pwede naman siya umattend para makipagdebate tulad ni Paulo Marcoleta. Pero ni anino ni Pulong, ni anino ng anak niya si Omar, ni anino yung cousin niya, yung isa pa. Basta 4 sila yan, Duterte Black daw sa Kongreso, pero ni anino hindi nakita sa hearing. Ha? Eto rin, ganun rin itong si Sara Duterte. Ha? Puro pa travel lang sa The Hague at all over the world. Pero pag may issue, issue ng Middle East crisis, issue ng kung ano man issue, sasakay, papasok siya, epal siya to show na ginagawa niya ang trabaho niya. Kaya i-share nyo itong vlog para ipakita natin sa mga DDS, hindi tayo nadadala sa ganyan epal ops ni Sara Duterte. So eto ngayon, di ba recently brinag natin na sumakay siya pati dito sa issue ng atake ng Israel at Amerika dyan sa Iran. At nga syempre ngayon because of that tumaas yung na binara ng Iran yung Hormuz, yung kwan dyan, sea lane na kung saan dumadaan ng yung mga barko na nagdadala ng oil. So apektado ang mayroon tayo oil price increase dahil sa oil crisis. Kailangan natin magpa-fuel na, attorney. Ito, Sir Bad. Lahat ng presyo ng fuel at syempre kwan yan ma-epekto rin yan sa basic commodities at kung tataas yung presyo ng fuel, tataas rin yung presyo ng mga bilihin. Mark Bon Jovi pa nga ng gasolina. So dyan, sumakay na naman siya dyan. As if hindi sila nag-iwan ng 13 trillion ng utang natin at yung budget natin, pinagnakawan nila, iniwan tayo ng 13 trillion na utang na babayaran natin in 10 years. Kaya embes mapunta sa public service o pagtulong sa tao, yung pera ng bayan, mapupunta sa pagbayad for 10 years. Diyan sa utang ni Duterte. So, until 2036, babayaran natin yung utang na yan. No. 2022 o yun. And ano ba nakinabang ano bang pakinabang natin sa utang na yan? Sana napunta yan sa tao, sana gumanda ang buhay natin. Hindi sana tayo naghihirap sa inflation ngayon kasi marami nagkatrabaho, marami nagkanegosyo, marami nagka-savings, pero wala eh. Kaya kung tumaas yung presyo, very vulnerable tayo. Pero yun, dahil may problema dyan, yun, at parang pinapalabas niya, walang ginagawa si President Bongbong Marcos, umasta siya na parang siya ng presidente. At binekturan at tinuruan si President Bongbong Marcos at mag-aahensya ng gobyerno anong dapat gawin ngayon para tulungan ang tao to fight and survive the oil crisis. So panoorin natin ito. Sana hindi kayo ma-indigestion ngayon lunch. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Marami sa atin ang nag-aalala. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at kasabay ng pagtaas ng presyo ng langis, mas matindi ang magiging hirap. Binibilang ng mga magulang ang bawat piso.
At marami sa atin ang nag-aalala sa susunod na mangyayari. Nais kong ipaalam sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Tayong lahat ay dadaan sa paghihirap na ito. Mararamdaman natin lahat ang bigat ng pagtaas ng presyo, lalo na ng pagkain. Ngunit meron pa tayong magagawa bilang mamamayan at isang komunidad. At lalong meron kailangang gawin ang pamahalaan. Para sa ating mga lokal na pamahalaan, marami sa mga non-essential na mga aktibidad na gumagamit ng langis ang pwedeng ipagbawal muna, tulad ng para. May order na ha sa mga LGUs. Coming from the Vice President. Ha? Saan yan? Tinate niya? Sa Dahig? Aktibidad na gumagamit ng langis ang pwedeng ipagbawal muna, tulad ng parada sa festival. Bumuo ng komite para bantayan ang presyo ng bigas. Kayo lang man nagpaparada eh. Yung nagganap yung ASEAN meeting sa Cebu. Kayo lang, si Mike Defensor, pumunta roon para mag-motorcade sa harap ng convention center kung saan nagaganap yung tourism convention ng ASEAN countries, kung saan nandun yung tourism minister, andon nagpa-motorcade si Mike Defensor. Kayo naman mahilig dyan. Ngayon, parang pahiro ka pa na pinaggusto mo pagbawalan na yung mga motorcade na yan. Kayo naman gumagawa niyan eh. Panatan mo, Sir Bad. Mga aktibidad na gumagamit ng langis ang pwedeng ipagbawal muna, tulad ng parada sa festival. Bumuo ng komite para bantayan ang presyo ng bigas, mantika, pamasahe at iba pang pangunahing bilihin na apektado ng langis at bigyan ng maagang abiso ang mga mamimili at negosyante sa pagtaas ng presyo. Oh, President Marcos, bumuo ka raw ng committee, ng interagency committee para bantayin ang presyo. Oh, ha? Listen, Mr. President, your Vice President is teaching you and lecturing you what to do. Ha? So, yung kayo dyan sa mga Presidential Communication Office, pakinggan nyo because the Vice President is lecturing the President on what to do. Bumuo daw ng committee, ha? Na gumagamit ng langis ang pwedeng ipagbawal muna, tulad ng parada sa festival. Bumuo ng komite para bantayan ang presyo ng bigas, mantika, pamasahe at iba pang pangunahing bilihin na apektado ng langis at bigyan ng maagang abiso ang mga mamimili at negosyante sa pagtaas ng presyo. Magbahagi ng impormasyon sa pagbabago ng presyo at turuan ng pamilya ng praktikal na hakbang sa pagtitipid. Tulad ng O yan, mensahe yan ha. Sa PCSO, maglabas daw kayo ng mga impormasyon about price increase. Ha? Order rin yan sa Department of Trade and Industry. Bantayin nyo yung mga presyo at turuan nyo yung mga tao paano nila ma-survive ito. Department of Energy, ha? Lahat kayo, mga related agency, ha? Meron na kayong order, ha? From the Office of the Vice President. Listen. magbahagi ng impormasyon sa pagbabago ng presyo at turuan ng pamilya ng praktikal na hakbang sa pagtitipid, tulad ng pagbawas ng paggamit ng sasakyan at kuryente. Palakasin ang suporta sa lokal na magsasaka at maliliit na supplier upang mabawasan umasa sa imported na produkto para makapagbigay ito ng buffer sa biglaang pagtaas ng presyo. Suportahan daw yung mga local produkto, yung magsasaka. Nung time nyo, puro imported nga ang ginagawa nyo na rice from Thailand, Vietnam. Kasi meron tong pots doon sa mga NFA rice during sa time nyo. Ha? Sinong kumukontrol sa mga yan? Yung mga smuggler na close kay Duterte. Ha? Baka meron pa nga sila parte dyan eh. Pagkatapos, puro kwan kayo, pati COVID materials from China na overpriced pero ineffective naman. Ang dami namatay. Ha? Gusto mo buy local ngayon pero sino ine-embrace nyo bansa? China na binabaksak lahat ng mga produkto nila dito sa Pilipinas. Wag mo na kami bulahin. China lover ka naman hindi ka naman Philippine lover eh. Sana nung time pa ni Duterte, sinabi nyo talaga na buy local, reject China products. Hindi nga pati drugs made in China Pati kapatid mo nahuli yan, nag-import, nag-smuggle ng 6 billion cocaine, shabu from China. At yun lang nahuli isa. Pero linggo-linggo daw meron shipment. Agoy. Galing China. Sa mga metal lifter o buy local Magnetic buy lifter. China kamo. Labas ng mga orders sa pagtitipid sa LGU na susundin ng lahat ng opisina. So John Vic
Maglabas ka raw ng order sa LGU para magtipid. John Vic, listen, wag puro gym, wag puro muscle, wag puro Johnny Bravo style sa mga press con. Galaw-galaw kung may time. Para makapagbigay ito ng buffer sa biglaang pagtaas ng presyo. Magpalabas ng mga orders sa pagtitipid sa LGU. Ibang klase si Marisa, naubos daw yung semento. Bilang individual na mamamayan, ang mga sumusunod ay iilan lamang sa mga pwedeng gawin na makakatulong sa ating pamilya. Bigyang prioridad ang pangunahing bilihin at planuhin ang budget ng pamilya. Bumili muna sa lokal na produkto upang palakasin ang lokal na ekonomiya at mabawasan ang epekto ng pagtaas ng langis. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta, at pwedeng ayusin ang schedule ng lakad upang mabawasan ang madalas na pagbiyahe. Ngunit, ang responsibilidad na protektahan ang mga mamimili ay higit pa sa ating mga tao o komunidad. Sa mga ahensya ng gobyerno na may tungkulin dito, kumilos na kayo. Kailangan bantayan ang presyo ng langis at epekto nito sa pangunahing bilihin at transportasyon. Mr. President, kumilos ka na raw. Listen to your Vice President. Make your move, Mr. President. Ha? Kilos-kilos. Iya, tulad ng pag-carpooling, bisikleta, at pwedeng ayusin ang schedule ng lakad upang mabawasan ang madalas na pagbiyahe. Ngunit, ang responsibilidad... Tama yung... natawa si Edgardo San Agustin. Sabi niya, bawasan pagbiyahe. Bawasan ang pagbiyahe sa Dahig. Linggo-linggo na pupunta kayo dyan sa Dahig. At nadoble na ata presyo ng aeroplano ngayon. Pati kami, meron sana kami trips sa April. Baka hindi na kami business class. Mag-economy na lang kami kasi tumaas. Lalo na kayo, puro kayo business first class. Kayo mga Duterte. Huwag na muna kayo bumisita kay Tatay Diggs para makatipid. Makisama naman kayo sa taong bayan. Makikwan naman kayo sa show of empathy and sympathy to the suffering masses. Ibigay nyo yung pera nyo pampasahe, pang first class hotel doon, ibigay nyo sa mga tao. Kung talagang gusto nyo tulungan ng tao. Na protektahan ang mga mamimili ay higit pa sa ating mga tao o komunidad. Sa mga ahensya ng gobyerno na may tungkulin dito, kumilos na kayo. Kailangan bantayan ang presyo ng langis at epekto nito sa pangunahing bilihin at transportasyon. Magbigay ng maagang babala at magbigay ng paliwanag para sa mga mamamayan. Ipatupad ang mahigpit na hakbang laban sa hoarding at labis na taas presyo. Gawing regular ang inspeksyon at isarado ang mga lalabag na negosyante. Magbigay ng pansamantalang subsidiyo o price caps sa produktong pagkain at isaalang-alang ang targeted cash transfers sa low-income na pamilya. Magbigay ng advisory sa fuel-efficient na distribution ng pagkain at insentibo sa pampublikong transportasyon. Parang nagsasalita, parang galing-galing na niya, no? Inuutusan ng mga ahensya ng gobyerno at si President Bongbong Marcos kung anong dapat nila gawin as if ang galing nila nung COVID. COVID na nga, pinagnakawan pa tayo, ginamit ang COVID. Naalala nyo, ilang billion yung emergency funds na hiningi nila sa atin, yung sinasabi nila Bayanihan Fund, para gumasta daw sa COVID. Yung pala, napunta lang sa mga Parmali scam. Dahil daw yung mga estudyante kailangan ng computer, nagpabili ng 4.6 billion na computer na ang kontrata nakuha ni Saldico at in-overprice. In-overprice sa time ni Secretary Briones para meron sa Malacanang o sa First Family na mga Duterte, may tongpats doon kay Saldico. Isipin nyo yan, pati computer ng mga bata, pinagnakawan nyo pa, pati yung mga gloves, pati yung mga ano-anong kwan. Mas magaling pa nga sa inyo yung mga local government units tulad nila Isko Moreno.
Mas marami pa nagawa kaysa sa national government. Ang naalala natin nagawa ng national government, bumili ng mga overpriced na mga health equipment and mga ano pa yun yung in-inject sa atin na Sinovac na overpriced rin. Ha? So, at doon rin habang naghihirap tayo lahat, bumili ng 2 billion na executive jet, luxury jet para maka-joyride si Duterte, pati yung si Bongo. yun ang naalala natin na gawa ni Duterte. Yung mga pagbibigay ng pagkain naman sa atin galing sa budget ng LGUs. Konti lang sa national government. Ngayon, nililekturan si President Bongbong Marcos kung anong dapat gawin sa energy crisis sa Middle East. Makakahanap tayo ng paraan upang mapagaan ang ating pasanin sa pamamagitan ng pagtutulungan sa komunidad, pagtangkilik sa lokal na produkto, at pagiging maingat sa ating paggastos at paggamit ng enerhiya. Kasabay nito, asahan natin ang aksyon ng gobyerno na protektahan ang bawat pamilyang Pilipino at tiyakin ang patas at matatag na pamilihan. Malalagpasan natin ang pagsubok na ito tulad ng nalagpasan natin ang pandemya. Higit sa lahat, huwag tayo mag-isip na gumawa ng masama sa sarili man o sa ating kapwa-tao. Mamuhay tayo ng maraman at may dignidad kahit tayo ay dumadaan sa kahirapan. Syukran. Syukran! Daw gumawa ng masama. So, that is coming from a person accused of killing or being part of killing machine that led to the death of 30,000 Filipinos along with her father. So sige, hanggang dyan na lang tayo. Alam ko magla-lunch pa tayo lahat, pati ako rin. So thank you very much everyone for watching. Hinabulan natin ito para maka-indigestion kayo sa lunch nyo. Joke lang. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog. Salamat, Sir Bad. May isa pa ako nakita kay Sir Bad actually. Tuloy natin Isa pa. One more.